Hello po, greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan man kayo nanoroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. All right. Oh, by the way, bago tayo magpatuloy, I would like to extend my appreciation no doon po sa palagi pong hindi po bumibitiw no sa mga videos po natin. Marami pong salamat 'no. Thank you sa inyong mga pag-shares, pag-likes 'no, at of course, nagsu-subscribe po sa ating channel. Marami pong salamat. Kung hindi po sa inyo, ay baka po wala na po tayo dito sa ating, programang ito. Kayo po ang nagbibigay sa atin ng motivation para ipagpatuloy pa ang ating adhikain na ma-share po natin mga legal kaalaman o impormasyon sa ating mga kabayan. And they could be your friends, your relatives, your neighbors, no? O kakilala ninyo upang sila din ay makapag-relate po, no? At for all you know, baka sila ay ang ating pinag-usapan ay may relevance din, no, sa kanilang pinagdadaanan. And sabi nga natin lagi ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? Maraming salamat. Oh, thank you very much. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, kanya please hindi naman siguro po kalabisan 'no, 'pag ako po ay humingi po sa inyo ng isang subscribe, share, and like buttons po natin upang sa gano'n ay mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at marami po tayong, mga kababayan na ma-share po natin ang ating mga napag-usapan upang sila din ay makinabang, okay? And of course, 'wag po ninyong kalimutan na i-click po yung notification bell upang sa gano'n 'pag may mga updates po tayo ay wala po kayong mami-miss and you'll be duly notified. Alright? Maraming salamat. Okay, back to our ano na tayo. Ang ating pong tatalakay 'no, sa episode na ito ay may kinalaman po sa sulat sa atin ni Angelet, Cunan. Okay. Sabi niya dito sa atin, "Hello po attorney, may pag-asa po ba namin na di kami mapaalis sa tinirahan naming lupa kahit ba may ibang may-ari o iba ang nakapangalan sa titulo, pero matagal na pong magbabayad ng amilyar ang lola at namatay na kung tatay, ano po ang laban po namin?" Okay. So una sa lahat 'no, dahil hindi naman kumpleto ang inyong kuwento. So ganito 'yan 'no, una, sabi mo kasi ang lola ninyo at saka ang inyong tatay ay nagbabayad ng amilyar. So kung ang binabayad ng amilyar 'no, ng inyong lola at ang inyong tatay ay tungkol sa lupa 'no, the same land na sabi niyo ay may titulo, at natituluhan na at pinapaalis na kayo. Ibig sabihin, you are in possession of that property. Ngayon, kung ganito ang nangyari 'no, if you are in possession of that property sa makatuwid, nandiyan pa rin kayo. At sa paniniwala ninyo na ito ay pagmamay-ari ninyo dahil ang amilyar nito, ay pinagbabayad ng inyong lola at saka yung namayapan na ring tatay. So, in short, mayroon pong color of title 'no, ang inyong, pananatili diyan sa inyong kinatatayuan. Abay, huwag kayong basta-basta umalis simply because mayroon pong biglang lumitaw o sumipot na siya yung may-ari at may dala-dala siyang titulo ng lupa. But eventually 'no, ang question kasi diyan, kung kayo ba ay may pag-asa ba na hindi kayo mapapaalis? Depende po 'yan sa inyong mga ebidensya kasi po, dadaan po sa korte po 'yan kasi hindi naman po kayo puwedeng paalisin diyan ng wala pong paglilitis sa husgado 'no, at saka kailan may ika nga, may due process tayo. So, paalisin kayo diyan, maaaring sasabihin ng may-ari na nakatitulo, aba'y may karapatan sila na kunin ang possession ng property kasi sila yung nagmamay-ari, okey? But, hindi naman ibig sabihin na wala na kayong pag-asa. But then sabi nga natin, depende yan 'no, sa magiging ebidensya ninyo. Kasi una, kung it could be proven, tingnan niyong mabuti yung amilyar 'no, ninyo na binabayad ninyo ng iyong lola at saka ng inyong tatay. Kung ito'y tungkol sa lupa, okey, tungkol ito'y sa lupa, nagbabayad kayo,
Now, ibig sabihin, meron kayong tinatawag nating prima facie proof of ownership dito dahil ibinabayad ninyo nito ng amilyar, 'no? Ngayon, kung yung nagpapakilalang may-ari, nagpapalit sa inyo, ay kailan lang niya nakuha yung titulo ng lupa, okay? So in short, mas nauna na nagkaroon kayo ng tax declaration certificate through sa inyong lola at saka sa inyong tatay, okay? Ibig sabihin at you are in possession pa kayo. Now, ang paraan lang diyan na hindi kayo mapapalis ay siyempre through your lawyer ay makipag-ugnayan na kayo sa kanya upang makapag-file po kayo ng petition sa korte, 'no? Para i-directly attack kasi po ang titulo, 'no, ng lupa, it can be subjected to collateral attack. Ibig sabihin nito ay kung talagang, gusto ninyong patunayan at mayroong ebidensya na tulad ng nabanggit ninyo. Number one, meron kayong nagbabayad kayo ng amilyar, ang inyong, lola ninyo tsaka inyong magulang ninyo. Pangalawa, you are in possession of that property at matagal ng panahon ibinabayad ninyong amilyar ng nasabing lupa na napatitlo ng iba. Well, this is for me a clear sign of, parang nagla-land grab kayo, okay? So makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer, 'no, because if you can prove, 'no, sa korte na kayo na-isyuhan ito ng titulo despite of the fact na kayo ay in possession dun sa property. Now it would be a sign na meron pong irregularidad o fraud, 'no, doon sa pag-issue ng titulo. Now, if you could prove na kung meron kang ebidensya na nagkaroon nga ng fraud o irregularity sa pag-issue ng title, then sa pamagitan po ng inyong petition, you could file a petition in court for the declaration of nullity or the cancellation of the title of that property. Pag nagawa po ninyo yun, ay ibig sabihin niyan, mananatili ka doon at kayo ideklara ng korte, no, na nagmamay-ari nito. On the other hand naman, kung yung sinasabi mong amilyar na binabayad ng inyong lola ay may kinalaman lamang sa o na tsaka yung tatay ay may kinalaman lamang sa amilyar ng improvements o sa bahay, okey? So tingnan niyo mabuti, 'no, mga kababayan, 'pag kayo'y may tax declaration certificate, at may nilalako sa inyong property, halimbawa, may tax declaration certificate at sinasabi nila na hindi pa ito patituluhan, ay meron lang silang tax declaration certificate, as proof of their ownership ay huwag kayong padalos-dalos. Itingnan niyong mabuti yung tax declaration certificate. Ito ba ay tungkol sa lupa o sa bahay lang o sa improvements, 'no? Kasi posible rin na yung tax declaration certificate na sinasabi, na ibinabayad ng lola ninyo at saka sa tatay mo ay ito ay sa improvements lamang o sa bahay. Kung ito ang mangyayari, kung ganito nga yun, abay mapapaalis nga kayo ng may-ari ng lupa, 'no, diyan sa inyong kinatatayuan. Kasi bilang may-ari ng lupa, tandaan po natin, sila po ay may right to possess doon sa nasabing property. Lalo na kung, wala naman kayong pinanghawakan na you are entitled to continuing possession. Tulad halimbawa, meron ba kayong lease contract, 'no, between the owner at saka kayo, o meron ba kayong isang isang kasulatan man lang na nagbibigay po sa inyo ng kapangyarihan, 'no, na mag-occupy po, 'no, or in possession of that property. Kung wala naman, so it's only question of time na mapapaalis kayo. Kasi kung ayaw niyong umalis, hindi naman po puwedeng gumamit ng dahas, 'no, ang may-ari ng lupa. Kailangan pumunta muna sila sa korte at maghain po sila ng kaakibat na asunto, 'no. It could be forcible entry or unlawful detainer upang kayo ay mapaalis. So So tingnan niyong mabuti, 'no, kung saan ba kayong, saan bang panig kayo rito, okay? Ang in short, ang pinakasusi po diyan ay inyong tax declaration certificate na ibinabayad ninyong amilyar ng inyong lola at saka ng inyong magulang na namayapa na. 'Pag ganito mangyari, 'no, tungkol yan sa lupa, abay meron po kayong I would say chance, 'no, na manatili kayo diyan at maaaring mabawi po ninyo ang property, ang lupa na 'yan kasi it could be a case of land grabbing. Furthermore, tandaan po natin na ayon sa Article, 11, 34, 'no,
ng ating family code, okay? I'm sorry, ng ating civil code, nakalagay po dito ownership of, unreal rights of immovable property, no? Ah, are acquired by ordinary prescription through the possession of 10 years. So kung kayo'y nandiyan na no, sa lupa na 'yan for the last, 10 years or more 'no, kung hindi man kayo, ang inyong lola mismo o ang inyong magulang 'no, well, makapagdagdag po ang nasabi nating provision ng ating Article, 1134 ng ating Civil Code 'no, na kung saan, by your ordinary prescription, no, you have already acquired uh, that property, no, by prescription. Okay, so then get in touch with your lawyer, no, upang sa ganun ay mabigyan pa kayo ng kaakibat na mga o kadagdagang legal na impormasyon, no, at ma-validate po ninyo, no, kung ano ba yung mga dokumentong hawak ninyo at base sa pinag-usapan natin, at saka assessment ng inyong lawyer kung ano bang dapat na legal remedies ang kaakibat po sa inyo. Okay? Maraming salamat. So, I hope 'no ma hmm, nabigyan natin ng katugunan ang tanong po sa atin ni Angie Let Kunan. Okay? Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye and God bless.